Good day, sir. And today po, represent namin yung BPM and nagawa namin. And brief po siya sa sarili namin experience kung paano yung naging process namin sa LSTU and based na rin siya sa konting research. And meron tayo dito 6 lane or 6 pool and nagko-contain siya ng una is para sa student, sunod naman is para sa admission, and sunod naman is para sa department ng Ayun College and University para po sa clinic, registrar office, and para naman sa payment ng office. Ay, sa pag-start po, siyempre, student yung mag-apply and itong online application, makikita po natin siya sa page ng school or campus na gusto natin pasukan and nakapost po yung link doon sa pag-apply natin and pag kinilik po natin yung link na yun, magsa-sign up po tayo and after natin mag-sign up, may mag-gmail sa atin na code or password para sa account natin. And after po natin na ilagin yung account natin, doon po magsisimula yung process ng pag-apply natin. Siyempre, kailangan po natin yung name natin, yung para po sa personal info, age, number, sex, and after po nun, mamimili naman tayo ng course and kung saan campus natin gusto. Halimbawa, sa San Pablo, sa Santa Cruz, Siniloan, or Los Baños, and mamimili din tayo ng IT or yung computer science, gano'n. And after po naman, ayun, i-apply na po natin siya. And after nun, doon na po re-reviewin ng admission office yung application natin or yung pag-apply. And after po nila ma-review yun, mag-send sila sa student ng exam para sa, schedule para sa exam through email pa rin po, yung personal account. And after nun, babalik po tayo kay student kasi siya naman po yung mag-take ng exam. Meron po siyang schedule and saang room or lab siya mag-take ng exam. Meron ding oras. And after nun, siyempre tapos na yung exam, babalik tayo sa admission and i-check nila yung exam and i-release yung result nito. Kapag nakapasa yung student sa exam, ino-notify niya yun. And kapag hindi naman po nakapasa, mag-e-end na siya. Ayun, and pag nakapasa nga po yung student, ino-notify niya to and magsesend po yung, para po sa department, magsesend sila ng schedule ng interview through email pa rin po. And after nun, siyempre, attend yung student para sa interview. Andun pa rin po yung input tungkol sa interview. Kung sa ang building, oras, and room kailangan nila umattend para sa interview. So, after yun nga po, pagkatapos po nun, mag-a-attend na po yung student ng interview. Then, yung interview na po na yun is mangyayari sa college or sa department. So, ito po yun, conduct interview. So, after um, ma-interview ng student, meron tayong gateway para malaman kung nakapasa ba siya or hindi. Kapag hindi po siya nakapasa, mag-e-end po yung process. Pero pag nakapasa po siya, ino-notify po ng college or department natin yung admission or yung guidance office. After i-notify po yung admission, ipopost naman po ng admission or guidance office yung mga list which is yung mga qualified na applicants. Then, ang gagawin naman po ng student, i-check niya po yung post nung admission or yung guidance office kung kasali po ba sila or kung nakapasa po ba sila. Then,
after makita nila kung pasa sila, mag-undergo po sila sa medical examination or yung mga x-ray or drug test. After mag-undergo po nila sa medical examination, pupunta po sila sa clinic, sa university clinic, ipapasa po yung mga papel. Then, ang gagawin po nung clinic is i-validate nila. And after ma-validate ng mga nung um, medical papers, so i-issue naman nila yung medical certificate. Then, excuse me, after mabigay ng clinic yung medical certificate, so yun, pwede na pong mag-prepare ng pre-enrollment documents yung student. Yung pre-enrollment documents po is yung mga card, good moral, or PSA, yan, yung mga yun po. Then, after ma-prepare, sasubmit naman po ng student mga pre-enrollment documents sa registrar's office. Then, sa registrar's office po, pagka-submit po ng student, sila naman po yung uh, ipavalidate, ipavalidate naman nila yung document kung tama ba yung mga document na pinasa nila. Then, after ma-validate, mag-i-issue naman po sila ng enrollment slip or yung papel na kailangan sa enrollment. So, after mag-issue ng enrollment slip natin, yung registrar is pupunta sa student. So, sa student, ang task naman ng student natin ay pumunta naman daw sa cashier para magbayad, kunwari, ng miscellaneous fee or yung tuition fee natin. So, magpuproceed siya. Ito yung line. Pupunta siya dito, pababa. Kung saan pupunta dun sa lane natin o na cashier and accounting office. Na kung saan namitas sila na mag-process ng payment. And then, there's an arrow para magkaroon tayo ng gateway for the exclusive gateway na kung saan nakapaloob is the payment successful. Na kung saan may yes and may no. Pag nag-no at hindi successful yung payment natin, is i-update ng cashier yung student na update, pabalik ulit sa student na hindi nag-process yung kanilang payment. And then si student, magpo-proceed ulit. Ito yon, magpo-proceed pabalik sa cashier na kung saan ipaprocess niya ulit yung payment natin. And then, if the payment ay successful na, mag-yes siya. And then, mag-i-issue yung ating cashier ng official receipt o pinaka-resibo na bayad ka na. And then, makikita yon ng register natin na kailangan mo na i-confirm if na-receive na ba talaga yung payment. And then, ang trabaho naman nila or task nila is mag-confirm nga, mag-update ng records. Once na-confirm na yung payment natin, i-update naman nila yung records natin. Once na okay na to, yung task nila, ang kasunod naman task nila is mag-issue na sila ng Certificate of Registration. E di nakapag-issue na sila, ibabalik nila ulit to sa student na kung saan marireceive na ng student yung kanilang core. Once na receive na nila to, mag-e-end na yung ating diagram. So, for our conclusion, for this diagram is the process concludes with the student official enrollment, registration, after successful navigating the application, examination, and interview stages, the student proceed to submit documents and process payment. The final step was issuing the official receipt and certificate of registration. Confirm the student's successful completion of the requirements. Simultaneously, the student records are updated, finalizing their studies in the system. Therefore, the conclusion of the complex flow is the new student is officially registered.
Thank you for listening.